Wala na nga sa showbiz at politika ang dating konsehala at aktres na si Sita Astals. Pero ngayon, kumakalat ang balita na ang aktres na si Sita ay walang trabaho, naghihirap na raw sa buhay, at ang usap-usapan pa, nasisiraan na raw ng bait. Nobyembre ng nakaraang taon, muling nasilayan sa telebisyon si Sita. I showed you my house. They've stolen almost everything and they refuse to bother. Ayon sa mga kapitbahay, palaboy-laboy na lamang dito sa mga kalye ng Maynila ang dating aktres at politiko na si Sita Astals. Ang sabi pa nga nila, may 2 hanggang 3 araw na iisang damit lang ang kanyang suot-suot. At ang sabi pa nila, nagsasalita daw ito kahit walang kausap. Sinadya ng Rated K ang bahay ni Sita sa Maynila upang kumustahin ang kanyang kalagayan. Taliwas sa mga balibalita, maayos naman at malinis ang kanyang itsura. Ang hirap mong hanapin. Hindi ka na talaga pumipirmi sa bahay mo. My house, that's why it's just there actually. We can go there but it's completely ransacked. They took everything, pati yung fridge, yung gas range, yung tangke. Sino kumuha? Pinapagawa actually ng operatiba ng mga pulis. Bakit kaya Sita? Kasi kung kakausapin ka, matalino kang babae, maayos ang itsura mo. Bakit, saan nanggagaling yung mga usap-usapan na parang hindi na tama ang pag-iisip mo daw? Yan ay dahil I have been trying to expose the machine. So, to cover up for it, pinapalabas nilang naloloka ako. Which is, well, I would like to think not. Okay? It's a scanner. It's a lie detector. Attacks the nerves. Anything that the nerves can move, provided that you are dusted. Okay? Ingenious nga yung ano nito kasi yung cameras nila are organic materials. Leaves, stones, and then they have transmitters all over the city of Manila. Bihira na raw umuwi sa kanyang bahay dito sa San Andres sa Maynila si Sita Astals. Ito nga po natagpuan namin, akala po namin ay tambakan na lamang. Kadalasan po daw ay sinisilip na lamang ito dahil wala na siyang tutulugan. At wala na rin kasing tubig at maging ang kanyang kuryente ay ayun, putol na. Tubig hindi, may tubig naman. Although they cut it also once. Yung kuryente, naputulan ako dahil si Colonel Layug sent people to cut the electricity in my house. And whenever I attempt to reconnect it, he again cuts it. So I have left it cut. That's the answer. Because that's the truth. Ano pala siya, na-terminate na siya since July 2008. At ang dahilan basically is parang may mga outstanding bills. Maganda naman yung property ni Sita, kaya lang mukhang napabayaan na talaga. Yung bahay naman po sa loob ay pwede namang tirhan, pero hindi ko lang alam, wala na yatang security dahil kung titingnan sa loob, sira-sira na yung pinto at mga bintana. Pwede siguro maglagi pero ewan ko lang kung matutulugan. Ang gulo pong ito sa loob ng bahay ni Sita at sa labas, ayon sa kanya ay kagagawan ng mga operatiba ng kanyang mga kalaban. At kung kakausapin naman ng mga taong kanyang inaakusahan, ay ibang-iba ang kanilang pahayag. Ipinakita namin sa mga kilalang psychiatrist ang video ng naging takbo ng aming panayam kay Sita. At ito ang kanilang opinyon. Napakalaki ng posibilidad na ang kanyang behavior ay naging hindi na normal. Ang mga senyales nang nawawalan ka ng kaisipan ay pag ikaw ay iba na ang iniisip mo. Ito ay ang tawag natin is a form of paranoia na pakiramdam mo na ikaw ay parang sinasaktan, ikaw ay para kang biktima ng lahat ng mga injustices. Ang tanong ko naman, bakit naman sila siguradong-sigurado na ito ay pawang kabaliwan? Bakit nila biglang pinipilit na baliw ako? Ang sabi rin nila, nagsasalita ka daw mag-isa. Precisely. Because I am answering the people on the radio. Okay? Because they talk to me. And actually, Mayor Lim put them on 24/7 shift. So the only time I don't hear them is when I'm sleeping. So you mean ngayon, kinakausap ka nila, ganon? Right now, they're talking between themselves, and sometimes I can hear them, whatever. But right now, they're talking between themselves. Tulungan natin, lalo na yung mga counselors na
dati niyang mga kasama, mga kaibigan niya na wag nilang pagtawanan ba't nagkaganon. Siguro palakasin pa namin ang loob na makaahon siya, di ba? May mensahe kang iiwan sa kanila. Gusto ko din ipabatid sa taong bayan na kung pwede, pag meron kayong mga naririnig na boses, yan ay yung mga machinist. At merong mga tao na natamaan na nitong makina na ito at ng mga machine na ito that sent themselves to the basement or to a doctor to check if they're going crazy. And chances are, they are not. They are being victims of this machine. Anong mga pinakamasasayang mga alaala sa buhay mo, Sita? Yung mga travels ko na yung mga gimmick-gimmick doon, and then syempre yung mga ilang project din na na-complete. Na, Yung Home Along the Riles. Ay, oo naman. Masaya naman. Kung laman daw ng mga usap-usapang kalye, itong si Sita Astals, hindi paghuhusga ang kailangan niya, kundi tulong at malawak na pangunawa. Mahirap unawain kung ano ang sinapit ng buhay ni Sita. Tulad ng kanyang mga sinasabi na tila mahirap maintindihan o paniwalaan. Hindi raw lahat ng aral sa buhay makukuha sa 4 na sulok ng ating mga bahay o sa loob ng eskwelahan. May mga aral din kasi napupulot talaga habang tayo'y nakikisalamuha sa kalye o lansangan. Habang hindi naman ho lahat ng maaaring makuha sa kalye ay mabuti at matuwid, mas mainam na pong iuwi at baunin na lang ang maganda at makabuluhang leksyon sa buhay sa patuloy nating paglalakbay. Ito ang Rated K. 100. Anong gagawin niyo sa 100? Bibili ng gamit sa school. Gusto niyo bang malaman ngayon ito? Gusto niyo bang mga kwentong seryoso, tagumpay at pagkatalo? Ready? Get set? Go! Go!